Hi guys, ang topic natin for this video ay yung 45, 45, 90 right triangle. So, kailangan natin tandaan daw sa ganong uri ng triangle, the two legs of an isosceles right triangle are congruent. So, ganun pa rin yung sa normal na isosceles triangle. 'Di ba yung two legs na may equal, tas meron lang na isang naiiba yung sukat. So, i-drawing natin. Tapos ito pa pala. The length of a hypotenuse is square root of 2 times the leg. So, drawing natin. Ito siya. Ito ay 45 degrees. Tapos, ito ay 45 degrees din. Tapos, ito ay 90 degrees. Kaya 45, 45, 90. So, sabi, the two legs of an isosceles right triangle are congruent. Nag-ink na. Okay, so, ang sukat daw nitong legs na to ay x. Parang formula lang siya, ganun. Tapos, hypotenuse is square root of 2 times the leg. So, kung ang leg natin ay x, ang sukat ng hypotenuse ay x square root of 2. Ayan yung kailangan nating tandaan para dyan. So, magkaroon tayo ng example. So, wait lang. Okay, so sa triangle na to, find y and z. So, nasaan yung hypotenuse natin? Ang hypotenuse ay yung longest side. So, yun yung z. Yung kung saan nakaharap yung buka ng 90 degrees. So, z yun. Ano yung formula natin? Tapos, dito naman sa y, ang y daw ay leg din siya. So, ang y natin, dahil congruent lang sila nitong isa pang side na to, so y is equals to 8 square root of 2. At para sa z naman, z is equal to 8 square root of 2, kasi yun yung value nito, diba? Nitong leg, times square root of 2. So, 8 square root of 2 times 2, magiging 8 times 2. Kasi square root of 2 times square root of 2 equals 2. So, 8 times 2 equals 16. So, ang sukat daw ng z ay 16. Tapos, y equals 8 square root of 2. So, sunod naman, paano kung ang tanong sa atin ay okay, so ito naman. Okay, so hindi masyadong perfect yung drawing ko. Kaya, ilalagay na lang natin yung sukat. So, 45, 45. Ayan. So, ang sukat daw nung hypotenuse natin ay square root of 50. Find x and y. So, 'di ba sabi, ang length daw ng hypotenuse ay x square root of 2. So, kailangan, so parang sinasabi dito na yung dapat na sukat nito, laging square root of 2 ang katabi para makuha niya yung value nitong sa legs. So, simplify natin yung square root of 50. So, square root of 50, hanapan natin ng anong factor ng 50, ang perfect square. So, yun ay square root of, okay, so ano factor nga na 50 na perfect square? 25. So, 25 times 2 equals 50. So, square root of 50 is equals to square root of 25 times square root of 2. Tapos, isimplify natin, square root of 25 ay 5. Times square root of 2, so 5 square root of 2. So, itong 50 pala to,
itong square root of 50 equal siya sa 5 square root of 2. Tapos, kung ang hypotenuse ay x square root of 2, at ito ay 5 square root of 2, ano nang sukat ng legs? Ibig sabihin, ang value natin ng x, yung sa legs, ay 5. So, x and y equals 5. Ayan, so 5 ito, tapos 5 din yan. Tapos, okay, so next example. Next example natin ay yan, tapos 45 degrees, 45 degrees. Okay, so ang sukat daw nitong ay 14. Find A and B. Okay, so nasan yung hypotenuse natin? Itong si B. Okay, so anong sukat ni A? A ay equal dun sa isa pang leg. So A equals 14. Tapos B is equals to, ano yung formula natin sa hypotenuse ng 45, 45, 90? X square root of 2. So kung ang x natin ay 14 times square root of 2, B is equals to 14 square root of 2. Ang dali, diba? Lalo na kung mamememorize natin yung formula para doon. So, last sample problem. Ito, 45 degrees, 45 degrees. So, ang sukat daw ng isang leg ay 3 square root of 14. Okay. So, hanapin natin yung sukat ng A at B. Okay. So, ang hypotenuse natin ay si B. So, 3. Ang A pala muna. So, A is equals to 3 square root of 14. Dahil equal sila sa isa't isa. Para naman kay B, so x square root of 2. So, ano yung value ng x natin? 3 square root of 14 times square root of 2. So, i-multiply natin, magiging 3 square root of 28. Ayan. Tapos, i-simplify natin, anong factor ng 28 ang perfect square? So, yun ay yung 4. Tapos, 28 divided by 4, 7. So, 4 times 7. So, itong square root of 28, pwede natin isulat as square root of 4 times square root of 7. Square root of 4 ay 2 times square root of 7. So, 2 square root of 7. Tapos, ita-times natin sa 3. Kasi 20, ano lang yun, dito lang yun sa square root of 28. So, 3 times 2 square root of 7. So, 3 times 2 ay 6. Times square root of 7 ay 6 square root of 7. Yun yung final answer natin para kay B. Yun yung sukat niya dyan. Okay, so yun lang. Thank you so much for watching. And kung may questions kayo, clarifications, or suggested topics, please comment down below. And please subscribe if you haven't yet. At paki-share nito sa classmates and friends ninyo para mas marami pa tayong estudyanteng maabot. Thank you so much. See you sa next video. Bye-bye.